Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin, and marami din nag-message sa akin, no, kahit monetize na sila or eligible na sila to monetize yung mga short video or yung in-stream ads or sa long form video. Eligible na sila pero walang lumalabas na advertising or palatastas. So, dito pag-usapan natin kung bakit ba ganito yung encounter natin kahit eligible tayo. So, ito pag-usapan natin. Diretso na agad tayo. Usually, hindi lang sila yung nakaka-experience nito, no? Pati yung mga big content creator or yung mga influencer is talagang merong mga specific video na wala talagang ads. Dahil nga po, if yung video natin or yung mga uploaded content natin, if hindi siya pumasa sa content monetization, partner monetization, and yung partner monetization, possible talaga hindi siya ma-place ng ads. And isa na din ditong kino-consider natin yung target audience, no, ng content natin, or pati na rin yung mga naglalagay ng ads sa video natin. For example, no, nagbabrowse ako sa isang page wherein sinearch ko, ayan, kung makikita nyo dyan, sinearch natin yung isang item, no, sa Facebook. So sample, naghahanap ako ng motor. Yung mga advertising is ako yung tina-target nila. Ibig sabihin, yung mga video na mag-appear sa akin, once na pinanood ko yon, yung ads na lalabas doon is related sa motorsiklo or sa hinahanap ko na items or products sa online. So, ganun po yun. So, target audience, nagbabase yung mga advertiser. Kung ano yung hilig natin, diba? Based on algorithm. Dito po yung mga data na nakukuha ni Facebook sa atin as a user. Kung ano yung madalas natin pinupuntahan, ano yung madalas natin binabrowse, ano yung mga tinatype natin sa search bar dyan sa Facebook. And ano yung madalas natin ginagawa sa phone natin. Alam naman natin meron talagang features ang mga applications na inallow natin, no, na nagbibigay tayo ng mga ng mga information, especially kung ano yung mga hilig natin, interest, demographics, kung saan lugar tayo, and marami pang iba. Okay? So pangalawa, syempre, kaya hindi nagkakaroon ng mga ads yung video natin is yung low quality video. Kung familiar kayo, meron mga features yung mga Facebook or Instagram or YouTube na merong filter na options sa mga video pati na rin sa pictures. So, once na gumagamit tayo ng mga filter, nagiging low quality yung ating mga content or yung mga video. So, hindi talaga malalagyan ng mga ads yan kung medyo nag-iba na yung kulay or nag-low quality na yung kulay, ganon. So, isa pong kino-consider yan. And syempre, para naman talagang malagyan ng ads yung ating mga videos, syempre, mag-focus pa rin tayo sa high quality video. Ibig sabihin, dapat tayo po yung tayo yung nasa mismong video. Tayo po yung yung mismong gumawa or sarili natin talagang content yung gagawin natin. I suggest, kung gagawa kayo mga videos, may mga resolution kasi yan eh. Kung 720, medyo mababa talaga yan kasi hindi siya ganun ka-crisp or ka-crisp yung video, hindi ganun ka-quality. I suggest 1080 pixel by 720 is okay na yun, para mas clear yung videos. Kasi po kapag madilim, malabo, hindi masyadong nakikita kung ano yung pinoportray sa videos, posible talaga na hindi magkakaroon ng ads. And of course, magbase po tayo sa mga trending topics, or kung meron kayong mga specific niche na content, dun po tayo mag-focus para talagang mabigyan tayo ng ads. For example, yung ating content is related sa motor, nagre-review ka ng mga motor or paano ba yung mga travel vlogs, yung mga ganyan. Possible guys, mas mataas yung ads na mapiplace dyan sa video mo kasi
wala nang hanapin yung mga mga viewers mo kasi nandun na. So automatic ang mga nagko-comment, nagre-react, 'di ba, yung interest or yung interaction sa videos mo is related dun sa ads na mag-a-appear. So ganun po siyang kasimple. Okay? Siyempre, maglagay pa rin tayo ng value. Siyempre, lagi nating sinasuggest na magbigay tayo ng value sa viewers or sa audience natin. Kung ano yung palaging pinapanood ng audience natin, like for example, motorsiklo or mga travel vlogs, posible na mas tumaas yung yung retention rate. Kapag mas mataas yung retention rate ng viewers, posible yan ay sinisend na data ni Facebook sa mga advertiser na itong video na to, itong sa lugar na to, demographics, interest, is mataas yung chance na mayroong mag-purchase sa ads nila. Okay? Siyempre, dapat relevant yung video na natin sa mga advertiser. Siyempre, kung hindi naman relevant yan. For example, meron kang isang content, hindi naman related yung advertise na mag-a-appear doon, hindi talaga siya mag-a-appear. Nagbabase po yung advertiser sa interest, demographics, or yung mga hilig natin as a user ng Facebook. So, yan po yung basihan kung maglalagay ba ng ads, mag-a-appear ba yung ads dyan. Okay? And, yan, syempre yung performance metrics, yun nga yun. Kung mas maraming nagre-react, nagme-message or nagla-like and shares ng mga video natin, ibig sabihin talaga mas mataas yung chance na mas maraming magka-ads yung video mo. At syempre, pag mas maraming ads, makikita mo naman yan sa resulta, 'di ba? Mas mataas yung sahod mo compare dun sa mga video natin na in-upload na may low quality videos, may filter. Pansin niyo 'di ba yung mga may filter na mga video natin, halos na siya, 0 earnings or 0.001. So taas ang kami na naka-experience yan dahil nga po yan sa low quality videos na pinoproduce natin. Unlike before, dahil nagbabagong yung algorithm, hindi na nagbase si Facebook doon sa budget na nilalaan nila sa mga content creator. Nagbabase na si Facebook sa advertising placement. Mas maraming ads na mag-a-appear sa video mo, mas malaki yung revenue na makukuha mo kay Facebook. Same lang din yan sa other social media platform. So sana naunawaan nyo na nagbabase sa high quality, sa performance metric, sa target audience, yung mga advertiser, kaya walang ads na pumapasok sa ating mga video. Syempre, basahin nyo pa rin, palagi kong sinasabi, yung tatlong polisiya ni Facebook, yung partner, content, and yung content. Yung partner, yung content, and yung content monetization. Yan. Yung tatlo na yan. Partner monetization, content monetization, and yung community guidelines. Yan pala, community guidelines, guys. Okay? Basahin niyo yan para at least mas malinaw sa inyo na ito pala yung mga dapat kong gawin, ito pala yung mga pinoportray ko dapat sa video. Bawal pala yung ganito, ito lang pala dapat. Okay, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel, at click mo yung bell icon dyan para pag may mga kasunod na video, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!